Napagpalang gabi po sa inyo. Sa mga kapatid natin sa inyong mga chapter at sa mga kapatid natin na nasa kanilang bahay, sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, blessed Abib po sa inyong lahat. At Happy New Moon. Yan. Baka magtampo sa akin si Kahantry mo. Kahantry mo, baka magtampo ha. Hindi po Sabat ngayon. Ngayon ay Abib at New Moon. Ang sabi, pagdating ng New Moon ay bibilang ka ng 7 araw, yan ang unang Sabat. Kaya ang unang Sabat po natin ay sa April 5. Ayan. Ang huling Sabat po ay nung nakaraang Lunes. Ha? Kailan ba tayo nagsabat? Last Monday. O, yun po ang huling Sabat ng 2024. Ayan. Yan po ang malinaw nun. Hindi po ipinagpapatuloy ang pagbilang ng Sabat pagdating po ng Abib. Yan ang dati nating ginagawa. Kaya hindi po nagiging tama. Nangyari, it's either sa Abib o kaya sunod na araw ng Abib nagkakaroon na ng Sabat. Ay ang linaw po ng sabi, pagdating ng New Moon, this is the beginning of months to you. Paglabas ng buwan, that is day 1. Mula sa day 1, bibilang ka ng 7 araw, yun ang unang Sabat. Hindi sinabi na itutuloy mo yung Sabat nung nakaraang taon. Beginning. Nag-uumpisa po tayong uli. Nag-uumpisa uli ang taon. Tama po? Napakalinaw po niyan. At ako'y natutuwa. Dahil sa mga panahong ito, yung mga detalye, nakikita na po. Pinakikita sa atin ng ating Ama. Nagkaroon tayo ng plotting. Away ng away. At maraming sikta pinag-aawayan yan. Di maintindihan kung evening to evening, sunrise to sunrise. Ayaw kasing unawain yung nakasulat. Ang nakasulat, sa oras na makita mo ang buwan, that is the beginning. Ang unang araw. Ay kung lumabas yung araw, nakita mo'y gabi. O di nag-uumpisa yung araw na yun, yung petsang yun, gabi. Hindi kailangan maghintay ka ng kinabukasan dahil ang paniniwala mo sunrise to sunrise, iiwanan mo ngayon yung kalahating araw. Dahil gusto mong hintayin yung unang araw. O yung unang sunrise. O yun namang iba, dahil gusto na may gabi, kung naglabas ay araw, iintayin gumabi. Saka lang magbibilang, no? No, napakasimple po yan ha, mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya mali-mali. Sundin natin na nakasulat at unawain nating mabuti. O ngayon, pinaunawa din sa atin ng Ama. Sabi niya, this is the beginning of months to you. O, sa pagpasok ng araw na yun, ng unang buwan, makita natin, at sa panahong ito, nakita natin yan ng 7:00 ng gabi. So, yun ang unang araw. Para makumpleto ang araw, mula 7:00 ng gabi, ng Friday hanggang 7:00 o 6:59 ng gabi ng Sabado. Kaya po ang Abib natin hanggang bukas pang maghapon. Yan. Kaya kung gusto nyo dito lang kayo hanggang bukas maghapon, okay. Marami niyang food kitchen, si Kahan Mark. Sambu tayo ng food kitchen dyan. Oh. So, ngayon, pagdating po ng Sabat, ang dami naguluhan doon sa Sabat. Linggo daw ba?
Hindi ko alam na ako'y nagsabi ng linggo. Kung ako'y nagsabi, patatawarin po ninyo ako. Dahil ang Sabat talaga ay dahil gabi nag-umpisa 7 o ay di Friday na gabi hanggang Saturday. Yun po yung April 5, ano? April 5. So, ang Sabat po natin ay Sabado. Ngayon taon ay Sabado. Gaganapin din natin, sinasabi ko sa inyo nun, kung gusto ninyo gaganapin natin ng gabi, pwede. 8 o'clock ng gabi hanggang matapos tayo. Ibig sabihin, matatapos tayo yan mga bandang 2:00 na madaling araw. Kasi siya na kayo at sumasakit yung likod ko eh. Dahil sa mahirap marahil sa atin, ay di baka gagawin na natin sa araw. No, so, ibig sabihin, 8:00 ng umaga ng Sabado hanggang 2:00 ng hapon. Eksaktong Sabat po yan, araw. No? Pagkatapos niyan, dadating ang 6:59, o di tapos na yung Sabat. Kaya wag po kayo maguluhan ng linggo. Wala pong sinabi tayong linggo. Walang ganyan. Kung nagkamali man ako, sorry talaga. Hindi yun. Pero palagay ko kayo nagkamali ng dinig. Basta mali na po yan ha. Sa taong 2025, ang Sabat natin ay every Saturday. Ang Holy Convocation mag-start ng 8 a.m. hanggang 2 p.m. Pero ang program natin, yata bukas na po ang ating mga Zoom by 7 or 7:30. Di ko alam kung may adjustment pa tayong gagawin yan later. Yan, malinaw po. Ang isang bagay pa, kaya kahit po kanina, maaga ako nagpalinis nung sugat kay Rogies. Gusto ko talagang nakita kayo. At maka-address, makabigay sa inyo ng mensahe. Kainin po agad ako ng maga, kaya lang, kailangan uminom ko din ng isang gamot. Doble ang sakit kaysa nung unang alisin yung, nung unang alisin yung mga laman sa palibot kasi infected. Hindi kasing sakit nung kahapon. Kasi kahapon, ang inalis po dito yung mga nasa palibot na laman na merong langib. Langib ba yun? So, inalis niya lahat yun para clear, malinis na malinis. Buhay lahat ng ugat, lahat po. Kaya talagang doble yung sakit. Hindi naman ako, okay lang yan. Si Hub, isang tambak at sakit ang dinanas eh. Yung mga ninuno natin, sila Kahani Lazar, yung buong pamilya niya, isang tambak na sakit ang dinanas eh. Pero napagtagumpayan nila lahat yun. No po. Di ko alam kung ang kabanalan nila ay kasing napakaliit pa ng aking dinadanas. Wala sa kalingkingan ng dinanas ng ating mga ninuno para sumuko tayo sa ganitong problema. Hindi po. Patuloy tayo sa tungkuling ibinigay sa atin ni Aba. Pagagalingin po niya tayo. Pagagalingin niya tayo lahat. May mga bagay na nais siyang ituro sa atin sa mga ganitong pangyayari. Maraming bagay na sa una di natin mapapansin, pero pag namuni-muni natin, makita natin na mahalaga pala yung mga maliliit na bagay na nangyari sa atin. Po, patay na ako dapat eh. Diba? Ilang taon nakalipas hindi ko rin malalaman na ako pala may cirrhosis of the liver at may Hepa B. At ilang araw mula nung ako ay malagyan ng test, yung trans-arterial chemoembolization. Naglaglag ang aking mga buhok. Ganun pala yun, mga kapatid. Naikwento ko na ba sa inyo yan? Isang pagligo ko, punta ko sa banyo, hindi ko matapos ang pagligo. Kinakailangan kunin ko yung isang upuan na gano'n, no? Puti siya. At kailangan umupo ako doon 5 beses bago po ako nakatawas maligo. Nakita kong ganyan yung mga buhok ko, nandun na pala sa may drainage. Kinuha ko siya, nilagay ko isang puno siya ganito. Nakakapangilabot pala yun, mga kapatid. Mangilabot ka dahil
buhay na buhok. No? Nalaglag na gano'n. Ganito pala. At mahigit 1 week na ako po talagang wala na akong hope. May mga tumatawag, may project dito, may project dito. Wala na. Wala akong interest kahit sa anong bagay. Wala na. Tapos na pala. Ganun pala. Pag maisip mo, tapos na pala ang buhay mo. I was about to die. Sabi ng asawa ko, papaamputi mo na. Okay, pag uwi namin sa bahay, nakaharap ako sa malaki salamin doon sa kwarto namin. Sabi ko, Mama, hindi pala ako maputla. Maputla po ako. So the more na nawala ang sana wag niyo maranasan yon, na hindi ka na makakaramdam na ikaw ay desperado. It's more than that feeling na wala ka na talagang iisipin, no? Na po, wala na eh. You are about to die. Just imagine. No? Pero umiyak ako eh. Iyak lang. Pero noon pa, ang tawag ko sa ating ama. Noon pa talaga. Ama. Ngayon, makatapos kong umiyak, sabi niya, hindi ako mamamatay. Hindi ako mamamatay. Ganun po. Bigla sumagi lang sa isip ko, hindi ako mamamatay. Paglabas ko doon sa aming kainan, nandun na, dahil pagkain. Kumain ka, dahil pagkain, kumain ka. Wala naman lasa. Makakakain ka ba niya ng walang kalasa-lasa yan? Tandaan pagkain. Sabi, nilagyan niyo pa ako ng sandahing pagkain, di naman ako makakain. Kasi bawal sa iyo. Bawal sa iyo. Sabi ko, hindi, mamamatay lalo ako niyan eh. Pinabalik ko po yung pagkain. Sabi ko, lagyan ninyo ng asin. Ang sabi ay, unawain nating maigi. Ano sabi ng doktor? Huwag maalat. Ha? Kaya ito, malaking bagay mga kapatid, huwag maalat. Ibig sabihin, pwede ka mag-asin, basta hindi maalat. Kaya magandang unawain mga kapatid, mahalaga yan, dahil nagkakamali. Sinabi na nga ang unang araw, pag makita mo yung buwan, yun ang unang araw. Kaya sabi, huwag maalat, huwag ka mag-asin. Paano yun? Pag nilagyan mo ng tamang dami ng asin, hindi yun maalat. Ang tawag doon, masarap. Di po ba? Nako hindi po, lagyan nyo ng tawag. Pagdating tikman ko, yan. Di tama, kumain po ako talaga. Kumain ako. Untian mo lang ang kanin. Sabi hindi. Carbohydrate yan, ibibigay ng lakas. Kumain ako, mga kapatid. Pero, wala pa ang OHC nun eh. Nagpaluto ako ng baboy. Ako ng baboy. Tawag ko yung kapatid ko na mahusay magluto. Pagluto niya ako at gusto kong kumain, ay ako mamatay. Yung kapatid ko po panganay sa akin, talagang pumunta siya sa bahay, nagluto talaga siya. Anong gusto mo? Yung kakumurkon. Nasarap niya talaga. Ang dami ng trabaho eh. Para makaluto ka ng murkon, daming trabaho, tapos babalutin mo pa dun sa, yung kinukuhan naman sa tiyan. Kagalutin mo kayo, masarap. Pagdating doon, ewan ko po, hindi din ako nakakain. Matigas ang karniya. Walang pangyayari dito. Anong pangyayari ito? Kape. Huwag ka maglagay ng asukar. Paano mo malalas ang kape ko walang asukar? Hindi ka ako lagyan mo ng asukar. Lagyan ng asukar. Tamang asukar. Huwag mong tamis-ang maigi. Dahil mamamali, matamis na yon. Ang inahabol mo na doon, yung tamis ng kape. Tama lang sa timpla. Di ayos.
nakakain po ako ng kanin. Nagpaluto ako ng isang itlog. Sa madalit sabi, inulit-ulit ko yung cycle na yun. Nabuhay po ako. Nabuhay. Noon ko nakita yung OHC. At bago ako sumama sa OHC pa tayo nun. Buong panahon na ng COVID, wala akong hawak. Alam ni Libay, wala akong hawak araw-gabi kung hindi yung cellphone. Hanapin ko talaga lahat. Hanapin ko talaga lahat. Kung totoo yung Yahawa. And so nakita ko yung Yahawa. Pero mali. Kasi yung ginamit ni OHC, hindi yun yung tamang basihan dapat. Kasi doon sa book na ginamit niya, marami din mga vowels. Pero sinasabi doon, tama yung Yahawa. Pero sinasabi nila na pwedeng gamitan ng ibang vowels. Doon ko rin nakita yung ano yun? Tribe of Judah. Judah teach. Doon ko din nakita yun. And then, nag-umpisa na akong hanapin talaga yung tanong na ako ng tanong sa internet, sa Google lahat. Tungkol sa Yahawa. May nagsabing Yahuwah, Yahweh, all those, iba't iba na, Yeshua, ang dami na. Pero, sa kabuuan, Yahawa talaga po ang tama. Hindi natin pwedeng gamitin ang sinasabi ng mga Greeks o Romans na pwede mong banggitin sa anumang pangalan. Dahil ang ipinag-utos, isa lamang ang pangalan na yung sasambahin eh. This is the name you will call me in all your generations. Ako ang mula pa kay Noah, mula pa kay Adan, lahat. So, hindi mo pwedeng palitan. So, sinasabi ito ng lahat ng religion para mabigyang nagpaliwanag yung pagpalit-palit nila ng pangalan. Kaya nga, pinalitan na nila ng palitan, inalis na nila yung YHWH. At yung mga natitira, ginawa pa nilang Yahweh. Ginawa pa nilang Yahweh. So, pagdating sa kalendaryo, tinan niyo mga kapatid, be holy, for I am holy. Sabi na ba? Holy nga tayo eh. Dahil sa buong mundo, tayo lang ang nag-iisa na sumasamba ayon sa kapamaraanan at kapanahunan na ibinigay ng ating Yahawa. Abib. Walang iba. Be holy. Be holy. Sabi ng Ama, be holy, for I am holy. Si Ama, nag-iisa din po siya eh. Siya ang nag-iisang tagapagligtas, nag-iisang hari, nag-iisang creator. Siya lahat eh. Nag-iisa. Holy talaga siya eh. Kasi siya ang totoo. Lahat dyan, creation ng mundo. At lahat dyan, pinalago ng good and evil. Pinadami para lahat tayo maligaw. Pero, yung mga tunay na naghahanap, nakatagpo sa Kanya. At nagpakilala ang Ama sa kanila na naghahanap sa Kanya ng tapat. Na sa atin nagpakilala ang Ama. Sa panahon natin, nagpakilala ang Ama. At tayo ang Kanyang tinawag. Dahil hindi kailanman tayo nadala nung lahat ng mga deception na ginawa ng mga religion. Lahat tayo na natili sa katotohanan. Oh. Ngayon, dahil tayo na natili sa katotohanan, anong sabi ng Ama? Kasama ninyo ako. I will be with you in all your trials, in all the persecutions, in all your pains, in all your hardships. I will be with you. So, kasama natin ng Ama. Napaka dakilang salita. Pero sa bawat salita ng Ama, nakikinig si Satanas.
Sa kabilang banda, nakikinig si Satanas eh. Kaya lahat ng plinano ng Ama, alam ni Satanas. Kaya nga, sa lahat ng panluloko at deception ni Satanas, alam ng Ama. Kaya sabi ng Ama, mahabang panahon ng kadiliman ang tatahakin ng isang katauhan. Man will walk in long hours of darkness dito sa mundo because of deception. Ngayon, mga kapatid, sa panahon ito, nandito na tayo at tayo lahat naniniwala na end times. End times, hindi po sinabing end of the world. End times. Ang karamihan paliwanag dyan ay katapusan ng paghahari ng mga hintil. End ng time nila. At ang iiral ay ano, alin? Ang panahon ng Ama ang iiral. Oh, yun po panahon ng Ama ang iiral. So, napakahalaga ng panahon ng Ama ang iiral. Ibig sabihin yung way of worship, way of service sa Kanya, way of life ng Kanya mga hinirang, yun na po ang mangingibabaw. It will take time bago makita at mapasin ang mundo yan sa kapamaranan ng Ama, mangyayari po yung lahat. At nangyari ang pinakamagandang bagay ito, mga kapatid, sa taong 2025. Tanyo, bakit 2025? Hindi talaga sinabi na mga kahan kanina eh. Year 2025 po is Jubilee year. Ay mga kapatid. So today, tonight, we officially declare year 2025 as the Jubilee year. Jubilee year po ngayon. Kung naaalala ninyo, last sabi, binanggit din niya ni Governor Dan Fernandez na kapatid natin at meron siya mga sarili niyang research tungkol sa mga sinulat ng grupo ng mga essence. Ito yung mga humiwalay. Sila yung talagang nakinig kaya ba lamang at naroon silang calculations kung kailan ang sunod ni Jubilee year 2025. Alam po yan ng ating butihing kapatid na si Governor Dan Fernandez. Year 2025, Jubilee year po ngayong taon sa ating mga Israelita na nagising na, namulat na at ibinigay na ang kalooban sa pagsunod sa ating dakilang Abayahawa. Tayo yun, mga kapatid. So officially, ang Jubilee year ay nag-start ngayong gabi. Ano ba ang ibig sabihin ng Jubilee year? Ha? Ano? Ano? Bayad na mga utang. Mga 4 na buwan na nakalilipas, may nagchat sa aking isang kapatid. Paano buwan niya? Ayaw na akong bayaran dahil ma-Jubilee year na daw. Ay, mayroon naman siyang kwarta. Talaga lang po kayo magbayad. Ayan mga kapatid, sinasabi nga natin kasi yung Jubilee year ay pagpapatawad ng mautang, hindi mo nabayaran lahat. And it applies to all. Kapatid natin, mga ganyan. Pero, in good faith. Ibig sabihin, yung walang pag-iimbot, tapat sa iyong puso, hindi ka nang daya. Eh, mangyari, gusto mo dayain yung kautusan ng abay. Dahil meron ka naman, tanda mo kapatid, kung di ka nagbayad, delikado yan. Baka mawala ka talaga ng blessing. Dahil sabi mo, wala ka pambayad, baka mawala ka ng blessing. Nako, ay mag-isip-isip ka. Mabuhay tayo ng matuwid. Hindi po righteousness ang hindi nagbayad ng utang kahit may pambayad naman. Yan ay pagsasamantala. Yan ay wickedness. Katusuhan. Kita ninyo yan, mga kapatid natin, ha? Delikado kayo dyan. May free will tayo. Gusto nyo itusok kayo. Kami, pinaliwanag namin sa inyo lahat. Sinasabi natin ang tama, righteousness. Sapagkat ang kingdom of Yahweh is, kingdom of Yahweh operates on the principle of justice and love.
Okay, justice and love. So, hindi pwedeng puro love, by justice. Justice is obedience to the words, to the commandments of above. Ha? Love, hindi pagsasamantala, ha? Oh, hindi pagsasamantala. So, hindi po yun justice, hindi rin yun love. Oh, kailangan, mga kapatid, mag-pray na lang kayo at hingi kayo kaya ba ng tulong na babayaran ninyo. Sana ilagay sa diwa ninyo na kayo magbayad ng utang. Ama, turuan po akong matuto magbayad ng utang. Bibigyan ka niya ng pambayad. O, tinan mo. Huwag ka lang tamad-tamad. Pero kung ang nasa isip mo ay di ka magbabayad, ay nako. Yan ang free will mo, malapit-lapit ka. O ha? So, yun po mga kapatid, ayusin natin yan, mga ganyang ano, kasi parang ano yan eh, anong tawag natin dyan? Minamani na natin yung ano, yung utos ng Ama eh. Nagagawa tayo ng paliwanag. Tanggapin mo na lang na ayaw mo magbayad. Sabihin mo kay Ama, ayaw ko magbayad. Nako, alam naman ni Ama yun eh. Delikado ka talaga dyan, mawalan ka ng blessing. Pag nawalan ka ng blessing, pati anak mo damay. O, isip-isipin nyo mga kapatid, ang epekto ng ganyan, ang treachery o panluloko, wag nyo pong gawin yan. Sa mga kapatid natin na nagka-problema, si Glenn, alam mo ang iyong gagawin, gusto mo bumalik, makakabalik ka. Dahil si Emma nga, sabi niya, kahit nandoon ka na, tasalubong kita with my long arms of forgiveness and love. Now, you know what to do. Buuin mo ang pamilya mo. Buuin mo ang asawa mo, naghihintay sa iyo, ang anak mo, naghihintay sa iyo. Hindi pwede na maging dahilan ninyo yan. Buuin ninyo ang inyong mga pamilya. Dahil ang pamilya natin dito, binuo ni Abba Yahweh. Tayo lahat ay papailalim sa pag-aalay. Tayo mga kinasal na, gusto mas wedding, we will do that. Para hindi tayo mahirapan. The principle of offering a lamb sa panahon ng kasal ay yung pagtanggap natin kay Ama sa loob ng ating tahanan o sa ating pagsasama. Paano kayo ngayon makakapasok doon kung kayong hiwalay sa inyong mga asawa? Ayaw niyong alugain ng inyong mga anak. Ano yan? So, reset. Jubilee is reset. Hindi ibig sabihin ng reset, magbabago ka ng asawa at reset ka na. Walang ganun, ha? Ang ibig sabihin ng reset, yung mga iniwanan ninyo, balikan nyo na yung mga asawa ninyo. Dahil yan talaga ang dapat, yan ang tama. Yan ang righteousness, yan ang justice, yan ang love. Nako. Malalambing kasi ang mga babae natin, mga Semite natin. Akala naman ninyo pag malambing sa inyo, may gusto na sa inyo. Masyado kayo mga assuming. Kaya tuloy, nabibiktima kayo. Tamo. Anong ginamit ni Satanas sa pantukso? Di ba, mga babae? Si Solomon, 1,000 babae ang ginamit na pantukso kay Solomon. Tinan niyo, nagkawindang-windang ang mga hari. Tumingin lang kasi sa asawa. Dahil malalabing yung mga kababayan natin sa Semite, naku, wag na kayo magpadala. Pag nag-iinit kayo, punta kayo sa CR. Magsarili na lang kayo doon. Isa nagkakasala pa kayo na kung ano nang pinagagawa ninyo. Balikan po ninyo mga kapatid ko ang inyong mga asawa. Naghihintay sa inyo. Tangin yung mga pamilya, naghihintay sa inyo yan. Para maging maayos po, tayong lahat tanggap ni Ama. Pagdating niya, wala na mawawala. Pagdating ni Ama, malapit na. Tayo pa rin na magkakasama lahat. Kasi pinili na. Kung tinatanggap mong pinili ka na, ay pangatawanan mo na yan. Pangatawanan mo na yan.
At yun ang mga babae natin, isip-isipin naman ninyo ba't kayo iniwan ng inyong mga asawa, ha? Baka pinapabayaan ninyo ang inyong mga sarili. Abay, panatilihin ninyo maganda. Dahil yung kagandahan na yan ang hinahanap-hanap ng mga palikirong kalalakihan ng mga Israelitang mga palikiro. Ang hinahanap niya yung talaga kagandahan. At yung kagandahan natin, ng mga babae natin, ayun naman ang hinahanap-hanap ng mga hintil. O kaya, saan kayo? Kung nagpapaganda kayo, magpaganda kayo sa inyong mga asawa. Ha? Magpabago-pabago din kayo. Huwag nyo lang damihan. Pag dinamihan nyo, satanas na yan. Yung tipabango lang, para hindi naman kayo amoy bayabas. Oh, bakit magsuklay ng buhok pag umaga? Alam mo, si Libay, sinusuklayan ko yan. Nahirapan siya, mama, suklay mo yung buhok mo. Susuklayin ko yan. Baka suklay ko, mamang, kita mong kagaraganda mo. Yeah. Oh. Gawin po ninyo yan, mga kapatid. Dahil nakita nyo, yung mga di pa nagkakanak, magkakanak kayo. Oh. Di ba? Laging buhay yan, ay. Laging buhay. Dahil kami, wala na. Matatanda na kami. O si Kanoel, wala na yan. Reklamo na si Sally, wala na. Si Kanrob, nakareklamo na rin si Smelia, wala naman na yan. Wala tayong ano dyan eh. Ganyan talaga ang buhay naming mga lalaki. Dumarating yung lana yan. Kaya kami naman, maski gano'n, nagpapagwapo pa rin kami. Para yung asawa, hindi pa rin titingin sa iba. Kaya kita mo. Kaya si Sally, madaranat ng ko ay nagtutunaw ng pantina ng buhok para kay Kanoel. Kita mo yan. Mahal na mahal eh. Ay, gano'n din si Smelia naman, nagantimpla lagi ng herbal. Nag-herbal ka. Mamaya may kasamang isang tagay ng alak. Nako. Akala niya magigising pa si Kahanrob. Wala na, Kahanrob, tanggapin mo na ang katotohanan. Paglilingkod na tayo kay Aba. Kaya nga ang wisdom, nasa mga edad natin. Mga kapatid, so, ano lang po, yung mga bagay na pang matanda, doon na tayo. Tanggapin na natin yan. At yung mga bagay na sa pambata, i-guide natin ang mga kabataan na hindi sila mapariwara. Kaya nga tayo mga magulang at tungkulin natin, di ba? I-pass on sa ating mga anak ang mga aral niya ba, di ba? Yun ang tungkulin natin eh. Ay ngayon, kung hiniwalayan ninyo ang asawa ninyo, ano mangyayari sa mga anak ninyo? So, yan mga kapatid, alam ninyo ang daan pabalik sa kaharian. At ang kaharian ng Ama ay bukas. Para sa mga nagbabalik loob at nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa Kanya at sa Kanyang mga pinili. Mga kapatid natin lahat eh. Ganun sana tayo mga kapatid ko. Masaya ako at dami-dami po ninyo. So happy. Nawa lahat ng mga kapatid natin ay makarating sa Feast of Tabernacle natin. Yung mga lead singers natin, noon inalis ko talaga ang mga instrument. Ngayon ko nga sabihin sa inyo, gusto ko tapat ako sa inyo. Kasi gusto ko matigil na yung awayan ni Kahan Kulit at ni Kahan Rob. Abay, away ng away, di magkaintindihan sa kanila mga keyboard. Yung isang keyboard, gusto kanya lang. Yung isang gusto kanya lang. Naku, di magkaintindihan ng tunog. Pag yung isa ng grupo, gusto yung ganito. Pag yung isa, di na maintindihan ng mga singers natin. Sabi ko, teka lang, mula ngayon, wala nang live. O lahat tayo karaoke. Hindi ko naman sa kanila sinabi, karaoke tayo, manood tayo sa skin, kanta tayo lahat. Mga singers kayo, sige, lead singers kayo lahat. Lumabas-labas mo sa mga lead singers, mayroon pa lang di marunong kumanta. Gusto mong gumusto ka sa banda, di ka daw pala marunong kumanta. Yan, di nalabas ang katotohanan. Ngayon, magkakameron ulit tayo ng live. Kasi pagdating po sa Bawdan, meron tayo ng area talaga na
set aside para po sa mga Kingdom Arkaba. Kingdom Arkaba ba yun? Harkaba. Yan, Harkaba. So, ito yung mga singers po ng Kingdom. Para maganda ang mabuo yung sigla. Dahil maski nung panahon nun, nakalagay din naman po sila nag-aawitan at malalakas talaga ang gamit ng mga instrumento nila. Actually, noong pinasinayahan muli yung templo na inayos nung panahon nila Zerubbabel, nagkaroon doon ng napakalakas na awitan at kantahan at iba't ibang instruments. At dingig ito hanggang doon sa kung nasaan yung mga hintil. Kaya akala nila natakot sila at muli nagkatipon na naman ng mga Israelita. Malalakas na naman yan, natakot na naman sila. So, meron po talagang mga drums, may mga gitara, may mga cymbals, and all those instruments na available noong time na yun. Meron po talaga noon. So, we will use that. Noon, walang AI. Wala pa naman ng flat screen. Wala pa silang TV. Ngayon, meron tayong ganyang technology. So, we will do that. We will use that. Hindi naman natin naalisin yung pinanggalingan natin. Yan yung pamanang kultura eh. So, meron tayong mga instrument. O yung mga kapatid natin, gusto kayo mag-donate, hala, yung mga gusto mag-donate dyan ng instrument na maganda, mag-donate na kayo ngayon. Yung mga gusto bumili lang kung ano-ano ngayon na at ilalagay na natin doon sa ating bow down area. Pero mga kapatid, wag na kayong mag-apilit. Yung mga hindi talaga marunong magkanta, wag na kayong sumama doon sa Dahil ang gusto na mabuo, yung maganda talaga, wag niyo pagpilitan ng inyong sarili. Accept the truth and the truth shall set you free. Pag di natanggapin na yan, para hindi na masama ang loob ninyo talaga. Para hindi naman mahirapan, sikahan ko ulit, sikahan of saka sasabi sa inyo, hindi na nagbabago, 2 buwan na. Tanggapin na po natin yan. Magbago na kayo. Jubilee na. Nalampasan na tayo ng 49 Abib. Jubilee na. Yung mga wala na talaga yun. Kanya-kanya na tayong gagampanan lahat. So yung mga ibang di na pwede, wag na kayo magpilit dun. Mag-volunteer na kayo na mag-resign. Ano sabi daw? Mas mabuti rin ang sasabi ng totoo sa harapan, kaya para makabuelo naman yung mag-organize ng ating preparasyon para po sa Feast of Tabernacles. Pabuelohin naman. Kawawa naman sikahan ko dito, sikahan ro. Baka mamay mag-away na naman yan dalawa. Pag binalik natin sila naman dalawa, balik din. Ay, nako. Pag di nagkasundo yan dalawang yan, sikahan na Herald na lang. Sikahan na Herald na lang ang magkasikaso ng ating ay nako. So, yun po, pakiusap lang doon sa mga dyan, mga aspiring. Wala na, perspiring na kayo. Accept the truth and the truth shall set you free. Para makabuo na po tayo ng maganda. Okay, yun namang may mga talent dyan, magbigay kayo ng time kay Ama. Dahil Sabado naman. Sabado naman ang Sabat, So, ang performance niyo, wag niyo sabihin may pasok kayo sa opisina. O kung ano-ano na dinadahilan ninyo noong Lunes ang Sabat. O ngayon Sabado, wala na. Inilagay na ni Ama Yung nagdadahilan dyan na hindi nakakatid ng Sabat dahil may pasok sa opisina. O Sabado na. Tingnan naman natin kung kayo naman ang sabi niyo, tanggalin na po yan, hindi yan nakakatid na Sabat. Ngayon, kayo naman daw. You put your foot or feet on the shoes. Kayo naman.
Mag-attend na. So yung mga di dati, mag-attend na kayo. Binigyan na kayo ni Ama ng time na maayos yan. Pag Sabat, mag-attend na din kayo. No excuses na tayo dyan. Ha? Oh, yan. Yung maraming Sabat sa bahay, mga tamad-tamad. Oh. Nakikita ko na uli. Meron mga naka-screen dyan, nagraralakan na naman. Nakaurupo na naman, oy. Mga kapatid. Hindi po kayo nanonood ng Sabat. Kayo po ay kasama. At nasa bahay ka, magkanta ka. Pag nasa bahay ka, nag-pray ka, mag-pray ka, mag-bawda ka, mag-bawda. Hindi ka po nanonood ng pelikula. Ha? Nakapagalit na naman kayo sa akin dyan, ha? Wala po yun. Kailangan lang na tama. Oh, kayo, binigyan ng Ama na makapag-join sa Sabat kahit nasa inyong bahay o di gawin ninyo yung tama. Maglagay kayo doon ng prayer mat. O, doon sa mga ibang bansa, di kayo makapag ng insenso kasi bawal-bawal eh. Lalo kung mga hindi ninyo bahay. Prayer mat lang makapag-pray kayo. Ibig ko sabihin, mga kapatid, pag-ibayuhin po natin mas lalo yung ating pagdalo sa mga itinakdang mga okasyon at kapistahan ng ating Ama. Napakahalaga po noon sa pagbabanal natin. Sa pagiging banal at pagpapalalim ng kabanalan ng bawat isa, napakahalaga po noon na tayo ay naisagawa natin yung mga bagay na yun. So, ngayong week, Monday, mga Tuesday, nandito na po yung bubong nung kabilang side na yun. No? Ready, bububungan na po yun. Kabilang side. And next week, itong kaside naman dito ay lalagay na rin uli yung mga dyan, yung mga poste ng ating bow down area. Si Bro Marpi ang nagli-layout na dun eh. So yun, yung side po, magbububong dito naman sa kabila. Yung another side para makompleto po yung ating bow down. Sa tansya ko, kasya tayo 1,000 o 1,500, kasya tayo sa loob. Pero magsisit aside nga tayo ng area para dun sa kakantay. Yun, hindi mapabilis na maigi kasi kulang yung budget natin para wala pong overtime kasi hindi kaya ng budget eh, na dumarating. So, okay lang, abot naman po yan sa time. Wala magiging problema. So, muli, pinaparating ko po sa inyo ang panyaya na sikapin nyo makarating po kay lahat. At sana, wala eh, kung nasa La Sopia kayo, wag na lang kayong gumaya doon sa mga nagrebelde sa La Sopia. Baka may rebel part 2, wag na po kayo maganon. Dito na lang tayo sa loob lahat, Counting tiis lang. Hindi naman actually pagtitiis kasi nagsasama-sama nga tayo eh. Ito ang lugar na binigay sa atin ng Ama at sa bawat araw naman niya ini-improve ito, nadidevelop ito. Mas maganda na damhin natin ng sama-sama kung ano ang binigay sa atin ng Ama. O, di ba? Sama-sama po tayo. Hindi naman mahirap eh. Masaya nga eh. Pagising mo sa umaga, kapatid mo makita. Pag sa Sopia, pagising mo sa umaga, alaala ng rebelde ang iyong makaalaala. Wag dito na lang tayo. Para mas okay kung magkakasama tayo dito. May mga rules po tayo na susundin dyan. Huwag kayong magalit. Gagawin lang natin na maayos. No? So ngayon pa, ulit sinasabi ko ito pagdating po doon sa loob ng ating bow down area. That is one of the most sacred lugar ng kingdom. So talaga pong bibigyan natin ng tamang paggamit yung lugar na yan. So, pagpasok natin dyan, talagang wala tayong mga chinelas na kayapak tayo lahat doon. Meron pa nga, kung pwede, may dala kayong isang maliit na towel ninyo, pupunasan ninyo mga paa pagpasok doon, ha? Kasi may carpet yun. Na-carpet po yung lahat para wala na po tayong prayer mat. Carpet na po yung lahat. Pag may prayer mat kasi, kung minsan nasasayang yung mga space, ay maliit pa yung space natin, eh. Saka iba't iba ang kulay. Maganda yun. Isa lang ang kulay ng ating carpet. So, pagbaw daw natin, okay lang. Okay na tayo dun lahat. Masaya na tayo lahat doon.
Wala yang may insulator lang po yan. Wala pa tayong kisame kasi in-estimate namin ng kisame lang natin mga 1.5 to 2 million na maubos eh. Wala tayong pera doon. So at least may bubong na yan pero may insulator. Saka may protection din yung insulator. Ang insulator pati niyan ay double-sided. So wala talaga rin siyang init. Ang palibot po niyan ay hindi po concrete, kung hindi wood slats. O mga kahoy na nakaganon po, medyo nakatint na ganon, nakatagilid, para lusog din ang hangin. Ayan, so, hindi po mainit sa loob. Para convenient din tayo lahat. Para yung worship natin, yung pakiramdam natin talagang maayos and we can worship Abba ng maayos po sa ating pakiramdam. Also, final na rin po ang desisyon natin ito. We will allow ang mga kapatid ay makapasok sa temple. Hindi lang po ay sa Holy of Holies, pero doon sa Holy Place sa loob, papasok po kayo. If you want to pray, pray. Ngayon, dahil yun ay temple, awang ko lang, pag yun namang mga batang maliit-maliit pa, huwag nyo na isama. Kasi kung magtatakbo-takbo doon magulo, ay madidistract ang iba't ang kapatid eh. No. So marahil yung mga bata natin na hindi pa makakontrol ng kanilang mga sarili, hindi pa masabihan, huwag nyo na muna isama sa loob. Sa labas pa muna. Kasi ang purpose talaga ninyo doon, makipag-commune, makipag-usap sa ating Ama. No? Nakapokus tayo sa Kanya. Marahil di naman magagalit sa atin ng ating Ama kung iwanan muna. Para manatiling sagrado po yung pakikipag-usap natin sa ating Ama. Sa loob ng temple, wala rin tayong ganito na kasi yan naman ang side po niyan ay puro kahoy. Puro kahoy po yan, kaya pwede kayo nung nag-bow down, okay lang, makabow down din po kayo doon. Pwede kayo sa side, magkabilang side. Kung gusto niyo, punta kayo sa siyang tabi. Actually, iniisip ko nga, kung gusto niyo sa loob ng kwarto, pwede. Kasi may mga kwarto sa loob eh. Gusto niyo mag-pray, very solemn, doon kayo sa kwarto. May mga kwarto yan, isara ninyo, and then you do. Ang ko lang, kailangan wala kayong dalang krus. Baka gusto niyo may dala-dala ko ya. Ganyan yung mga noon. Nabasa niyo sa Book of Ezekiel? Dala-dala pa rin yung mga kung ano-ano mga what? Ay may mga kwarto dyan, mga kapatid. So, tingin ko, pwede, gusto nyo talaga, nahiya kayo magpakita sa kapatid, pero gusto nyo kausap yung Ama. Mag-asawa kayo, halimbawa, gusto niya doon ay magsampalang kayo. Ama, sampalin ko itong asawa ko, sampalin ko ito. Para parehas na kami magtino, doon kayo sa loob. Baka gusto niyo mag-renew ng vow sa isa't isa, o pwede doon kayo sa loob, mag-renew kayo ng vow. Ama, pinatatawad ko na po itong aking asawang babaero. Ama, babalikan ko na po, nangako naman si Glenn, balikan ko na po ang aking asawa. Tamo. Diba? Diba mas okay yun? Kasi po, ang tinitingnan ko, malapit ang kawan sa Ama. Kasi nga, binuhay tayo sa maling paniniwala na nakakatakot si Aba. Na kailangan ay tayo'y nanginginig pa sa takot. Di ba sabi doon, trembling with fear? Ang kalukuhan yan. Natatakot ka sa Ama mo. Mahal mo nga yung Ama mo, sinusunod mo sa lahat ng utos niya. Kung matatakot ka, kaya ka sumusunod, hindi ka nagmamahal sa Kanya. Sumusunod ka ng dahil sa takot. Hindi po yun ang basis ng, ang principle, operational principle ng Kingdom of Yahweh is justice and love. So, pag-ibig. So, hindi pwede yung takot. Yan ang mga pinagagawa ng doktrina kung ano-anong ginawa nila eh. So, pagmamahal. So, kayo na nga, mamahal tayo. Ayaw ba ng Ama na pumasok tayo sa bahay niya? Tingin nyo lang. Di ba? So, papasukin natin. Hayaan ninyo na kami ay mapagod. Kasi pagpasok ninyo doon, kami aalalay sa inyo. Kaya hanggang paglabas, aalalay namin kayo.
Ganun po. Para makita ninyo na talagang kami ay naglilingkod kay Ama. Yan. Saka para wala na rin na mga talagang nasa temple na. Para na di na matukso. Saka doon talaga sa temple, bawal mag-inom. Walang magagawa. Walang magagawa kami doon lahat. Wala po mag-iinom. Ayan. So, ganun po mga kapatid ang setup natin na sa magkakaroon tayo ng visitation. I mean, pagpasok sa loob. Maybe hindi lang isang beses. Several occasions sa isang taon. Pwede. Pwede kayo pumasok sa loob. Marahil yung mga natin, pipili tayo ng mga kapistahan na pwedeng gusto yung tutuloy siya. Palagay ko, halimbawa, sa Feast of Unleavened Bread, mga mahalaga, Passover, Day of Atonement, yan, mahalagang kapistahan niya na dapat tayo napunta. Uuwi po ba kayo ngayon sa inyong mga bayan? Mamaya, pagkatapos natin, 2 oras pa ako eh. May pagkain naman dyan, may pagkain naman po tayo. Na-miss ko kayo, tagal kong di nakaka-attend po dito kasi wala eh. So ano pa sasabihin ko sa inyo? Yung mga kapatid natin na nagtatampo noon kay Gobdan, wag na kayo magtampo kay Gobdan. Kapatid natin yan eh. Talagang ginagawa niya lahat para itong kingdom po ay matulungan at naglilingkod siya sa ating abay. So kung may decision siya na masakit sa inyong kalooban, hayaan nyo na yun. Di ta alam ang kinaharap niya sa loob ng Kongreso eh. Siyempre, may mga bagay dyan na akala natin mali, pero sa panahon na nandun, hindi natin makikita yun eh. So, ipag-pray na lang natin siya. Pag-pray na lang po natin ang ating kapatid. Kasi, halimbawa, katulad ng mga kapatid natin, hindi ko mo nagkamali ay di na natin mahal. Mahal natin. Tulungan natin. Ganon lang yun. Hindi ko sa sinasabing kung kundi yun nga ang bagay na gusto natin. Ang pagmamahal sa bawat kapatid ay pare-parehas na. Sana magawa natin yan ngayon taon, mga kapatid ko. Sana magawa natin na wala na tayong tuturing na kung ano. Wala na. Wala na. Wala nang mahirap, walang mayaman, walang may pinag-aralan, walang lahat tayo. Nagmahalan na tayo ng maayos, no? Para mabuo na talaga tayo. Ha? Kaya nga inipon tayo ng Ama dito eh. Yung isang bagay na makahirap talagang baguhin yung ugali. Mahirap talagang baguhin yan. Kasi lalo na kasanayan natin ng 50 taon, 60 taon, 40 taon, mahirap eh. Pero kung nandiyan si Aba sa atin at nagpapagay tayo sa Kanya, walang hirap. Opo, talaga. Kasi tayo, on our own, hindi, pero si Ama eh. Bigay tayo sa Kanya, pasakop tayo kay Ama, babaguhin po tayo ni Ama para maging matuwid tayo at kasama niya tayo. Huwag na makatuwiran. Pagsasayin kay Ama, tanggapin na tayo nagkulang at magpagabay na po tayo sa Kanya, ha? Jubilee year po ito, mga kapatid. Reset. Yung mga nagalit-galit kayo noon, tapusin nyo na yun. Tapusin nyo na yun, mga galit-galit na yun, ha? Yung mga nag-iisip na magsamantala, alisin na ninyo yan. Walang patutukuhan yan, eh. Ha? Alisin na ninyo yun, mga kapatid. Alisin na ninyo yan. Yung mga may do not harbor ill feelings sa mga kapatid natin. Alisin nyo yung mga kapatid. May mga dito sa atin, sa mga nasa loob itong ng sayon, magmarago na din yung mga dapat magbago. Alam naman yung kung sino kaya yung madali magalit, yung ayaw pagsasabihan, ha? Yung nakikita na ipinababayaan lang, magmarago na din. Ha? Magkaroon ng sariling kusa. Sariling kusa, sariling palo, be sensitive. Sensitive na hindi yung maging sensitive ka sa... Be sensitive po sa amin yung mga kapatid ko saan parang ramdamin din ninyo yung kalagayan nila. Maging ganun. Para yung pagtingin natin sa kanila na ipapakita natin na maayos.
Halimbawa, kung kukuha ka ng kanin, hintayin mo marami pang kukuha. Inubos mo na. Natira na tutong. 50 pa ang nakapila. Ha? No. Di ba? Mga ganun bagay po na marami pagpapala, mga kapatid, ngayong year, ngayong Jubilee. Yan po. Sigurado yan, assured tayo yan, mga kapatid. Assured tayo yan. Walang ka problema dyan. Tandami yan kasi nakareset na po ang ating relasyon kay Ama eh. No? Kaya nga before consecration, talagang tayo po ay mapakasal. Yung mga ayaw, di free will din nyo yan, it's up to you. Pero tayo, kami, ewan ko, talagang magpapakasal kami. Dito sa temple. Kayo lahat na gusto, pwedeng asama nyo ang mga anak ninyo as witnesses, ganyan. And then mag-offer tayo ng tupa. Kung di kaya ng isang pamilya ang isang tupa, okay, 5 pamilya, okay lang naman yun eh. Para magaan. Ha? Para tayo po lahat ay mapaloob na sa salvation ng ating Ama. Lahat tayo. Kasi anong sabi ni Ama? There is no other way. Ano? Anong sabi niya kay Cain? There is no other way. Ngayon, tanggapin natin yun. Kasi yun lang ang sabi niya, hindi naman mahirap yun eh. At hindi po yun cruelty sa lamb. Bahagi yun ang plano ng Ama at utos niya eh. Yung sinasabi ng mga pagano at mga hintil na cruelty, wala po yun. Utos ng Ama yun eh. Tuwan-tuwa pa nga niya ng lamb eh. Kasi bahagi siya ng plano ng Ama eh. Pinag-aaralan pa natin. Pero yung goat, talaga may goat. Kasi ang purpose ng tupa, talagang sa pagpasok sa salvation, pagsunod sa Kanya. Yun naman goat, talagang sin. Yung pagpatawad ng mga kasalanan. So, kaya nga goat tayo kahit new moon, di ba? Goat. Doa, goat. Yung talagang pang sin offering eh. Goat. So, yun ang gamit ng Ama na iniutos sa atin para maalis yung mga kasalanan. So, hindi tupa eh. Yung tupa may kasama ng pagpapasakop kaya may. Yun. So, may baka. Tinitinan ko pa pong maigi kung meron talagang baka na gamit. Pero, lagi meron kasi meron tayong red heifer. Ano? Sa red heifer, nakalagay talaga yung baka talaga, yung red heifer. Para yung ating defilement sa ating mga dead bodies, talaga mawala siya. So, kailangan talaga may baka. Now, sa sin offering, ang may baka kami. Pag nagkasala yung mga kahan, isang baka. Pag nagkasala isang kapatid, hindi naman yung gano'n lang. Pero pag isang chapter, yan, isang baka. Gano'n. Nandun yun. Pero tinitinan na po natin kung gaano talaga ka-accurate yung mga anong yan. Kasi maganda matingnan natin mabuti. Kasi diyan sa fake Torah na yan, ang tawag nila ay Bible. Ang tawag ko na dyan fake Torah eh. Diyan fake Torah na yan, talagang ang daming isinigit dyan ng mga salita na hindi natin mapapansin ay tayo po'y nalilin lang. Hindi natin napapansin, nalilin lang tayo eh. So marami, kaya dapat himay talaga eh. Kaya yung Adam and Eve, nadidelay tayo kasi medyo hinihimay po natin na maigi. Ang dami doon dapat ayusin natin eh. Kasi pinasukan ng doktrina ni Kristo eh. So, kailangan maingat tayo. The more na tayo banal na at tayo tinawag na niya, the more na nagiging maingat tayo dapat para hindi na po tayo magkakamali. No? Yung purification time natin, matatapos din yan. Palagay ko nga, tapos na eh. Kasi Jubilee na. Harvest na, harvest. So, blessing na talaga. Blessing na. So, I just hope na wala nang mawala sa atin. Sana, nung mahabang panahon na hindi inisip ng mga nilalang noon, rational beings na merong free will, hindi nila inisip yun. Kaya natatili sa mahabang panahon sa universe, ang perfect harmony. Ang pananatili ng pag-ibig. So, kung alisin na natin yung kaisipang yan, sumunod lang tayo kay Ama, yun ang perfect harmony. Solid tayong lahat. Ano po? Yan. And finally, 2 oras na, ay talaga nagpapasalamat ako sa ating dakilang abayawa. Una, nakarating kayo ng mapayapa.
Sa kabila ng namomonitor ko kayo sa mga GC at nandun din naman ako, may 12:00, naghahanda na, 1:00, nandito na ako sa ilalim ng punta mo lang. I know, yung mga sacrifices ng bawat isa. Hindi pa ako nakain, maya-maya hintay mo ako, magliligo muna ako mabilis. I know, nakikita ko po yun. Alam ko ang sacrifice ng bawat isa. Nararamdaman po yan ng ating, basta nararamdaman ko yan. At kung loobin ng Ama na pagkatapos ito, anyway, wala na tayong malaking gastos pagkatapos ito eh. Unti-unti na at kung may pamana naman na tayo, kung may panggagalingan tayo ng resources, gusto ko talaga makabili tayo ng service bus para susunduin kayo sana. Yan po sana ang tulungan nyo akong ipag-prayan. Originally, kung natandaan ninyo yung isang bus noon, ako talaga nag-isip noon. Sabi ko kayo, doon ako sa Dait Bagas, sabi ko nung kayo, Chiblo, bibili ako ng isang bus para doon service namin sa Camarines Norte, pagka punta kami dito, ganyan. Ay, mangyari, biglang inina si UHC. Oh, bibili tayo ng mga bus, service. Oh, mayroon sa Visayas, mayroon sa Mindanao, mayroon kung sa yari. Wala. So, wala. Nag-test dahil pa ako doon. Yung tinesave ko brand new daw, hindi yung brand new. Recon po yun. Ang mahal, kala kasi niya, 5.2 million isa eh. Ay, ang mahal. Recon. Akala niya utangin eh. Ay, hindi naman ako utang ako. Wala akong pambayad eh. Pero gusto ko pong ituloy yung plano, yung kalooban ng Ama na mangyari yan. Sana, kung loobin niya, kahit mag-umpisa tayo mga 2 bus, para masusundo natin ang mga kanugnog na lugar natin. Maybe umpisa natin Laguna, Batangas, Rizal, Cavite, baka makabot tayo hanggang Pampanga. No? Pampanga, malapit din ang Nueva Ecija eh. Actually, malapit lang yan eh. Walang 2 oras, Kung may bus tayo, o makabili tayo dahan-dahan ng sakyan para maghintayin kayo sa isang lugar o doon na lang. O pagkatapos, sabay-sabay uuwi tayo, Yan pong mababa, yung parking na mababa dyan, may mga bahay ng kapatid natin, ay yun ang aking isip. Yung kalooban ng Ama, develop natin yun, parking ng mga bus. Parking po yun ng mga bus, yung lugar na yun. Palagi ko kasya doon ang 10 eh. Ang estimate ko kasi mga 10. Pero hindi kaya ng misyanan, baka 2 muna. Tapos 2 uli, tapos 5. Magkameron tayo ng mga bus dito. Di dating kaya ang mga brand new kasi 10 million eh. Pero yung mga surplus na galing Japan, bro, magaganda pa naman eh. Actually, ang ganda pa. Maybe makakabili tayo ng ilang units. No, para meron pong susundo sa inyo. Ayaw ko nang nahihirapan kayo. Hindi kayo dapat nahihirapan. At alam ng Ama, hindi naman mahirap eh. Mangyayari po yan, magagawa natin. Kasi pagkatapos ito, wala na. So we can do that. Sana makalooban na maka-impisi tayo yan. Kung pwede ngayong taon eh. Tara dito na po. Ito pong ginagamit natin. Salamat kay Ama na ito. Kung panahong doon na po tayo, na po natin to. Marami naman ang document. Ipapadocument lang natin ito para meron tayong babalikan. Di ba? Meron tayong titingnan. Ito pala ang kahapon ng kingdom, no? Pagkalipas ng 50 taon, mahalaga ang ating kasaysayan. No? Sasabihin ni Ama sa mga bagong kawan niya, ito ang pinagdaanan ninyo. So, alam ng kasaysayan lahat yan, po. So, doon na po tayong lahat. So, yung Sabbath worship natin, kaya gusto ko kung masusundo kayo, ay ang sarap nun eh. So, susunduin kayo. Dito ang worship natin lahat. Sa bow down area. Kaya yung bow down building po natin, yan po ay para lang sa bow down. At least yan po ang isip ko ngayon. Kung mali ako, itutuwid po ako ng Ama. Itong kabila, ito dito sa west side, gagawan ta rin po yan ng isang ganun. Pero diyan po ang ating mga events. Kung meron tayong pagdiriwang, may kainan tayo, may sayawan-sayawan tayo.
Diyan, dito po yung mga events na yun. May training tayo, ganun. Pero yung ating bow down area, talagang sa bow down lang po yun. Sa pag-worship lang yun sa ating Ama. Ganun siya kasagrado. Kasi ang pag-bow down sa Ama ay isang napakasagradong bagay po. Lalo na tayo babaw down sa Kanya ng sama-sama. Dahil ang pinakikita po niyan ay yung pagkakaisa na pagpapasakop natin sa ating dakilang Ama. Para sa akin, ganun siya kahalaga eh. Anyway, mali lahat na estimate ko eh. Kasi nung maliit-liit kayo, nakala ko may milyon lang kasya eh. Pasensya na eh, kulang talaga. Bubong na bubong lang eh. Kulang na. Kulang. Eh yung kisa nga eh, 1.5 million eh. So, di bali, pagkatapos na lang. Pero yun po, ganun po, more or less, ang makikita ninyo dito sa atin. Yung pong ibabang yung nakita nyo malapad na, may nakabot ba kayo doon sa baba? Ma-reclaim pa po tayo dahil itong isang lupa dito, baka bukas, kung magandang panahon, babawasan na rin po yan. Yung iba dadalhin doon, lalapad pa yun. Lalapad siya, magiging parking siya. Parking. Bababa po yung isa dito, itataas natin ito ng mga 1 meter. So, ang parking natin, level 1 and level 2. Yan, so yung iba doon para sa PWD, yung mga kapatid po natin na di kayo kasi nung nakakalakad, huwag kayo mag-alala. Kasi hindi na natin papapasukin doon sa loob. Although may kalsada, di na po natin tutuloy doon ang sasakyan para hindi magdudumi. Pero dahil PWD, meron tayo diyang mga doon sa level 2 doon sa mababa. Meron tayo dong shed na meron pong mga wheelchair. Yan. So kung may kasama kayong kapatid, kukuha ng wheelchair, itutulak kayo hanggang doon tayo sa loob. Huwag po kayo mag-alala, di po kayo mahirapan. Kung umuulan, may payong naman. May mga payong din na So, hindi po, huwag kayo mag-alala. Tinitingnan natin yung lahat na anggulong yan. Meron din tayo ng mga comfort rooms na ilalagay doon para hindi na po tayo aakyat dito. Mismo doon meron. And dito sa west side, sa ating event center, meron din tayo mga comfort rooms dyan. May counting po yan hindi na natin lahat sinunod. Yung mga subsidiary buildings doon sa inner court. Kasi pag susundin po natin, wala nang lugar eh. Ang mailalagay lang natin yung halaran, all the rest sa labas na. Ay wala na po tayong labas sa likod eh. Di na natin property yun eh. Kaya yan, ipinag-pray ko sa Ama na kung pwede, dito na kami Ama sa loob. Kaya nagdesisyon na rin po kami na dito na tayo sa loob. So in between, nandun yung halaran na malaki. And then nasa loob din tayo ng inner court. Malapit po tayo kay Ama. Doon kasi sa drawing na nasa Bible, ang kapal ng bakod, 10 feet. No, kahit ba ng Armalite, di lulusot. Taas, so para bagang ganun kasama, masama ba tayo? Hindi naman, no? Pupunta nga tayo para mag-alay. So, ganun po, kaya yung ating bawda na ito na sa loob. Ang di lang tayo pwede maglagay sa loob yung mga comfort rooms ko, talagang sa labas po yun. Kahit nga ako, maliligo ako, wala rin comfort room sa loob, doon din ako pupunta eh. So, yun po, mga kapatid. Baka pagbasa nyo ng Bible, sabihin nyo napunta ito dito. Dinesisyonan na po natin yun. Dinesisyonan na po natin yan. At kinalooban ng Ama na mayari yan, yun talaga ang gusto ng Ama. Nayari po eh. At wala naman tayong interest na gawin yan kung hindi para sa kabutihan po ng kawan. Naka-worship tayo kay Ama ng maayos tayong lahat. Ayan. Ano pa? Lana? Okay na, 2 oras na yan. Ay pagkain naman dyan, kakain po na po tayo lahat. So maraming salamat sa ating dakilang may likha sa pagsasama-sama natin sa napakabanal na araw ito. Abib. Newman. Abib. Huwag tatandaan nyo Abib is the beginning of months to you. Israelites. Pag sinunod natin yan, sinusunod natin ang utos ni Ama. Okay?
Yan. Mahal na mahal po tayo ng ating dakilang Abay Hawa. Mahal na mahal po niya tayo. Maraming salamat. Halalwaya. Abay Hawa. Hindi ko pa po sinasabi na alisin talaga natin yung alayam, ha? Wala pa. Baka mag-assume agad kayo. Kasi inaaralan po nating mababuti yung salita na yan. Ang dami kasing mababago dun sa mga statement sa Bible. Doon sa fake Torah, dami mababago. So, hindi naman natin sinasabing i-adapt na. Let it be, nanyan din lang muna. At pag talagang maalis yan, mawawala yan. Pero pag talaga diyan maalis yan, dyan yan. Basta kilala natin siya. Ang pangalan niya, Aba, Yahweh. At siya ang naglalang sa ating lahat at siya ang ating hari. Okay? At siya ang babalik. Hindi si Kristo. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. May kanta tayo? Matayo pala po kahit ma-blessing tayo. Nakalimutan na. Inaantok na po kayo? Ay, alam kong mga puwet kayo kagabi. Pero palalakasin kayo ni Ama. Saka yung mga driver natin mag-ingat sa pag-uwi, ha. Ingatan kayo ng ating dakilang Abay Hawa. Halalwaya, Abay Hawa. Ama, sa okasyon pong ito ng Abib, ang banal na araw na yung itinakda, nag-uumpisa ng bawat taon sa aming mga Israelita na iyong pinili, Ama. Nawa, pakabanalin mo po ang bawat isa. Sabing nandirito, nandun sa kanilang mga SOP, nandun sa kanilang tahanan, at kung saan man silang nandoon ngayon, na nakikinig po sa iyong mga kautusan na ba? At kung wala man ay aabot sa replay ng okasyong ito, nawa, Ama, ibigay mo ang pagpapala na iyong niloob sa kanila. Bigyan mo po sila ng katahimikan ng puso, ng diwa, at nawa ang kanilang pagmamahal sa iyo ay manatili sa kanilang mga puso at isipan upang sa ganoon ang kanilang mga espiritu ay manatili niya po sa iyong kaharian. Dakilang Abay Hawa, hinihiling ko po sa iyo na muli ay pagharian mo na po ang iyong kawan. Dinideklara namin ang iyong paghahari. Inaalis namin lahat ang free will sa aming na binigay mo sa amin. At ang kaligayahan na kami magpasakop sa iyong kautusan at magpasakop sa iyong kaharian ay bukal po sa aming mga puso. Ama, loobin mo po na ang bawat isang kapatid namin ay wala nang mawala pa. Loobin mo, Ama, na mga kahilingan nilang ipararating sa iyo sa pamamagitan ng mga tunog ng shofar, sa pamamagitan ng kanilang tahimik na pananalangin sa iyo, o sa pamamagitan man ng kanilang mga awit, Ama. Naway ipagkaloob po sa kanila ang mga bagay na yan, Ama, na magpapabuti sa kanilang kalagayan at magpapatibay ng kanilang pagtitiwala sa iyo. Ama, bilang itinalaga po na punongkahan ng iyong kaharian, Ama, loobin mo po, Ama, na ang lahat ng mga kapatid ko ay makapanatili sa iyong pag-ibig. Loobin mo, Ama, na wala ni isa man sa amin na mag-isip ng kung ano pa at taliwa sa iyong mga kautusan, Ama. Dahil ang kaligayahan po ng bawat isa sa amin ay makasunod sa iyo. Ang tagumpay po ng bawat isa sa amin ay dahil sa iyo, sa iyong paggabay at ang pagtatagumpay ng kaharian mo, Ama, ang pinapangarap namin lahat. Nawa, ang henerasyong ito, Ama, na iyong pinagpala, ang pag-umpisa ng pagpapatatag ng iyong kaharian at sa lalong madalong panahon naman, pinakikiusap namin ang iyong pagbabalik. Aming makita at maramdaman ang iyong banal na pag-ibig. At ang iyong paghahari ay masaksihan namin lahat. Ilang buwan mula sa araw na ito, Ama, papasinayahan po namin at itatalaga ang lugar na ito, kasama ang iyong templo at ang iyong halalan para po sa iyo lamang.
pagpapakita ng aming dakilang pagmamahal at pagsunod sa iyo, Ama. Pagkakaisa ng aming mga diwa at lakas isipan at pananalig sa iyo, Ama. Nandito po ang konkretong katibayan na kami ay sumusunod sa iyo. Loobin mo, Ama, ang mga bagay na ito na maging kasiyahan sa iyo at sana ito'y maging sapat na, Ama, upang ikaw po ay muling magpakita sa amin at muli ay gampanan mo na po ang iyong tungkulin bilang hari ng iyong lahat na nilalang. Buong siyang sinukob, kasama po ang daigdig na ito. Loobin mo, Ama, na mawala na ang kasalanan sa mundo. Loobin mo, Ama, na mawala na si Satanas at ang kanyang mga cohorts. Loobin mo ang diwa ni Satanas ay mawala na, Ama. At ang iiral na lamang ay iyong pag-ibig sa iyong lahat ng nilalang. Ay iiral na lamang ay iyong mga kautusan na kami po'y nakahandang sumunod at magpaubaya at nagpatira pa sa iyong harapan. Hindi bilang kami napipilitan kung hindi ito ang aming kasiyahang gawin, Ama, sapagkat ikaw po ang kinikilala naming hari at ikaw lamang ang nais namin paglingkuran. Ama, nakikiusap ako sa iyo. Kung nandito pa itong sugat ko, okay lang, Ama. Pero pagalingin mo na lahat ng kapatid ko. Pagalingin mo na ang asawa ko. Pagalingin mo na ang lahat ng kapatid ko may sakit, Ama. Hayaan mong ako na lang ang may nararamdaman. Dahil itong nararamdaman kong ito ay nandito dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil sa pagsunod ko sa iyong utos, Ama. Subalit, nahihirapan ang aking kalooban kung may mga kapatid ako dito na nakikita ko ang kanilang paghihirap at pagtitis na kanilang sinasapit. Kaya inihiling ko sa iyo, Ama, patawarin mo na ang lahat ng kanilang kasalanan. Bigyan mo na sila ng mga blessings na talagang kailangan nila, Ama. At habang binibigay mo yan, hindi kong pwede gabayan mo rin sila para wala nang matukso at wala nang mawalay pa sa iyong mga anak na pinili. Naway wag mong isipin kalabisan ng kahilangan kong ito sa iyo, Ama. Ako ay nagmamahal sa iyo. At ako'y nagmamahal sa lahat ng kapatid ko na ibinigay mo sa amin dito. Nawa, suklian mo ito ng pagmamahal mo, Ama. Walang hanggang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Naway ipadama mo na sa amin, Ama. Sa bawat araw, ang kapayapaan at ang katiwasayan ng isip ng bawat isa nang walang alalahan ng iniisip na ano paman ay napakagandang araw, napakagandang blessing mo sa bawat isa sa amin dito, Ama. Ang kahilingan nila, pagbigyan mo po, alisin mo sa diwa nila ang ano pa man, Ama, na maglalayo sa kanila sa iyo. Patawarin mo ang kanilang mga pagkukulang at pagkakamali sa iyo, Ama. Nararapat lang na patawarin mo sila dahil sila'y nagmamahal sa iyo. Ama, pakinggan mo na ang panalangin kong ito sa iyo. Nawa, makita ka namin sa lalong madaling hinaharap. Kung matagal pa ang panahon yung itinakda, hinihiling namin na paiksiin mo na ang panahon yun naman. Dahil ang kabanalan namin ay nakasandal sa iyo na tanging sa iyo lang. Ang pag-ibig mo, Ama, ipadama mo na sa amin lahat. At ang katiwasayan ng buhay, sana'y maramdaman na po namin lahat. Galing sa iyo. Hindi galing kay Satanas, Ama. Dahil ang galing sa kanya ay magbubulit sa amin sa kasalanan at tiyak maglalayo sa amin sa iyong kaharian. Pero ang lahat ng blessing ng galing sa iyo, magpapatibay lalo ng aming pagmamahal at pananalig sa iyo.
At sa ganun, wala nang maliligaw pa. Ito po ang hinihiling ko sa iyo ng buong pagpapakumbaba at buong pagsunod, Ama. Hayaan mo ako na pagganap ng aking tungkulin na inihatang mo. At hayaan mo, Ama, na bawat salita pinarating ko sa iyo ay mga salitang kailangan ng aking mga kapatid upang sila po ay manakapanatili sa iyong karyan. Ang pagmamahal mo, Mama, kailangan po namin lahat. Nawa, walang mabigo sa mga salitang hinihiling namin sa iyo sa gabing ito. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-unawang binigay mo sa amin lahat. Salamat naman sa pagkakaisa na sa iyo din nagmula. Tunay nga na hindi mo kami pinababayaan. Kinukup-kup mo kami sa iyong banal na kaharian. Nararamdaman namin ang iyong pagmamahal. Ngayon na, Ama, ngayong taon na maghari ka na sa amin. Ito'y hindi pakiusap. Ito'y kahilingan. Maghari ka na. Napakatagal ng panahon na iniwan mo kami. Nagtiis ng mahabang panahon ang iyong mga anak. Nandito na kami, Ama. Tapusin mo na kung ano man ang galit na nasa dibdib mo sa pagkakamali ng aming mga ninuno. Nandito kami, Ama. Binigyan mo kami ng sariling isip, sariling diwa. Ang pinili namin ay ikaw. Ang pinili namin ay ang pagmamahal mo. Ang pinili namin ay ang kaharian mo. Ang pagpinili namin ay ang pagpapasakop sa iyo. Suklian mo ito, Ama, ng iyong pag-ibig at ng iyong mga pagpapala para sa amin lahat. Hallelujah, Abayawa. Hallelujah, Abayawa. Yada. Salamat po.